John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang propitiation. At ang unang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is both righteous and loving. Makikita po natin yung dalawang aspect po ng character po ni Lord na magkasama pero mukhang magka-contrast o parang opposite. Yung pagiging righteous niya po at saka yung pagiging loving niya. Sa righteous po, ibig sabihin makatarungan siya at hindi niya pwedeng i-ignore yung kasalanan. Kung may nagkasala, dapat may kaparusahan. Sa loving naman po, sa kabila ng pagiging just niya, mahal niya po tayo at gusto niyang maligtas tayo mula sa kaparusahan. Kaya masasabi po nating contrast o medyo opposite o medyo nagko-collide kasi kapag loving ka o kapag righteous ka, syempre gusto mo ng justice o ng kaparusahan sa kung anumang kasalanan na nagawa sa'yo o sa kung anumang tawag dito, kasalanan na hindi mo pwedeng i-ignore. Parang ang contrast niya sa loving, dahil kapag loving ka, parang papalampasin mo na kahit nagkasala siya, dahil mahal mo siya ay papalampasin mo siya. So ayun, yung dalawang magka-contrast na things na po yun ay pinagsama sa isa ng ating Panginoon Diyos. Lahat po yun ay pinoposes ng ating Panginoon Diyos. Parang ganito po, isipin po natin yung isang mabuting judge. Kung may gumawa po ng krimen, hindi niya pwedeng palayain lang dahil mahal niya yung akusado. Pero kung mahal niya nga yung akusado, hanapan niya ng tamang paraan para mabigyan ng justice yung kaso at mailigtas yung tao. Ganun din po si Lord, ganun din po ang ating Panginoon Diyos. He holds justice and love in perfect balance. At ang natutukan ko na po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's problem is justification. Yung sinasabi po nating problem dito ay hindi ibig sabihin na nahihirapan po ang ating Panginoon Diyos sa literal na paraan, kundi ito po yung theological tension. Paano po mapapatawad yung makasalanan nang hindi sinisira ng ating Panginoon Diyos yung hustisya niya? Kung basta niya lang papatawarin yung nagkasala, mawawala po yung pagiging righteous niya, pagiging just niya. Kung bibigyan naman niya ng full penalty lahat ng kasalanan, wala nang maliligtas at mawawala yung pagpapahayag ng pag-ibig, pagiging loving niya. Yung tawag po dito sa theology ay justification. Kung paano po idinideklara ng ating Panginoon Diyos na righteous yung isang taong makasalanan nang hindi lumalabag sa justice niya. Dito po papasok yung need for a perfect sacrifice na magbabayad ng utang ng kasalanan o sa utang ng kasalanan, which is our Lord Jesus Christ. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's solution is propitiation. Yung propitiation po ay isang theological term na ibig sabihin ay pampawi o pampalubag sa galit. In this case po, galit ang ating Panginoon Diyos laban po sa kasalanan. Dahil righteous po siya, may wrath siya laban sa kasalanan. Sabi nga sa John chapter 3 verse 36, God's wrath remains on them. Pero dahil po loving din siya, dahil pinoposes niyo yun both at the same time, nagbigay po siya ng solusyon, which is, kagaya na sinabi ko kanina, ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung naging propitiation. Siya yung tumanggap ng parusa na dapat ay para sa atin sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Natugunan po ang hustisya ng ating Panginoong Diyos. O nabayaran na yung kasalanan natin. At naipakita rin yung pag-ibig niya, which is tayo ay maliligtas kung maniniwala o kung meron tayong true saving faith. Kaya kung maniniwala po tayo sa ating Panginoong Kristo, yung wrath po na dapat na para sa atin ay nawala na dahil napunta na po yun sa ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.